Magandang pagpapalang hapon po sa ating lahat, RCCA family, at ako po ay magbabasa sa Genesis chapter 14 verse 1 to 2. Ang sabi rito, ito yung panahon na iniligtas ni Abraham si Lot. Noong panahon iyon, sinaharing Amrapel ng Shinar, haring Ariok ng Elasar, haring Kedorlaomer ng Elam, at haring Tidal ng Goyim, ay nakipaglabang kina Haring Bera ng Sodom, Haring Birsha ng Gomora, Haring Shinab ng Adma, Haring Shemeber ng Zemobim, at sa hari ng Bela na tinawag din sa Soar. Hanggang dito lamang po. Napakahirap bigkasin ng mga pangalan ng panahon na yun po. Maraming salamat and God bless you all. Magandang araw, Redeemers family. Ang ibabahagi ko po ngayon ay magkita sa buong Genesis chapter 14 verses 3 to 4. Ito nakasulat. Tinipo ng 5 haring ito ang kanilang mga hukbo sa kapatagan ng Sidim na tinatawag ding dagat na patay. Ang mga ito ay 12 taon nang nasakop ni Kedorlaomer, ngunit nang 13 taon, nagkaisa-isa silang umaklas laban sa kanya. Yun lang po. Maraming salamat. God bless. Magandang araw po sa lahat. Ang babasahin ko po ay makikita sa Genesis chapter 14 verse 5 to 6. Isang taon, buhat nang sila'y umaklas, dumating si Kedorlaomer kasama ang mga haring kakampi niya upang sila'y muling sakupin. Malupig na niya ang mga bansang kanyang dinaanan, ang mga Refaita sa Astarot, Karnaim, ang mga Susita at Ham, at ang mga Imita sa Sabi Kiryataim. Tinalo na rin nila ang mga Horius sa kabundukan ng Seir hanggang sa Elparan sa gilid ng deserto. Yun lang po. Hello guys, good evening. So ngayon po, magbabahagi ulit po ako ng aking Bible verse. Ito po ay galing sa book of Genesis chapter 14 verses 7 to 8 po. At ang sabi po dito sa verse 7, then they turned back and went to En-Mishpat, that is Kadesh, and they conquered the whole territory of the Amalekites as well as the Amorites who were living in Hazezon Tamar. Okay. Sa verse 8 po, then the king of Sodom, the king of Gomorrah, the king of Adma, the king of Zeboim, and the king of Bela, that is Zoar, marched out and drew up their battles lines in the valley of Sidim. So yan lang po ang verse na may babalik ko sa gabi ito. Good night po everyone. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger and the king of in the Bela, presence of that my is Zoar, marched out Savior. and drew up their battles lines in the Where my valley of trust is So without yan po ang verse na may babalik Let ko me sa walk gabi ito. upon the waters wherever Nung gabi po, ito po ang aming share sa Genesis 14 verse 9 to 10. Sinaharing Kedorlaomer ng Elam, Tidal ng Goyim, Amrapel ng Sinar, at Ariok ng Elasar. 5 laban sa 4. Natalo ang 5 hari, at nang sila'y tumakas sa labanan, ang hari ng Sodoma
at ang hari ng Gomora ay nahulog sa balon ng Alketran na marami sa dakong iyon. Ang iba ay nakatakas papunta sa kabundukan. Yun po, maraming salamat po. Magandang gabi po. Ito po ngayon ay Genesis chapter 14 verse 11 and 12. At kanilang sinamsam ang lahat ng pag-aari ng Sodoma at Gomora, at ang lahat nilang pagkain ay nagsiyaon. At dinala nila si Lot, na anak ng kapatid ni Abram, na nananahan sa Sodoma, at ang kanyang mga pag-aari, at sila'y nagsiyaon. Amen. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Para po sa ating devotion, gusto ko pong ibahagi sa inyo ang Genesis chapter 14 verses 13 and 14. Sabi po dito, "But one of Lot's men escaped and reported everything to Abram the Hebrew, who was living near the oak grove belonging to Mamre the Amorite. Mamre and his relatives Eshcol and Aner were Abram's allies. When Abram heard that his nephew Lot had been captured, he mobilized the trained men who had been born into his household. Then he pursued Kedorlaomer's army until he caught up with them at Dan." Amen. Purihin ang Panginoon sa pagkabasa po ng kanyang salita. Mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Ang ibabahagi ko pong verse sa gabing ito ay sa Genesis chapter 14 verses 15 to 16 na sinasabi, "Kinagabihan, hinati ni Abram ang mga tauhan niya at nilusob nila ang mga kalaban at natalo ito. Ang ibang nakatakas ay hinabol nila hanggang sa Huba sa hilaga ng Damascus." 16. Binawi nila ang lahat ng ari-arian na inagaw ng mga kalaban. Binawi rin nila si Lot at ang mga ari-arian nito, pati ang mga babae at ang iba pang mga tao. Amen. So, purihin po natin ang ating Panginoon, and God bless everyone. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po ay mag-share lang po ako ng Genesis 14 verse 17 to 18. 17, "At nilabas na sinalubong siya ng hari sa Sodoma. Pagkatapos na siya ay magbalik na mula sa pagpatay kay Chedorlaomer at sa mga haring kasama niya sa libis ng ship na siyang libis na hari." 18, At si Malakisedek na hari sa Salim ay naglabas ng tinapay at alak, at siya ay saserodite ng kataas-taasan ng Diyos. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang i-share ko po ngayon is Genesis chapter 14 verse 19 hanggang 20. "At binasbasan niya siya na sinabi, pagpalain si Abraham ng kataas-taasang Diyos na may-ari ng langit at lupa. At purihin ang kataas-taasang Diyos na nagbigay ng iyong mga kaaway sa iyong kamay." At binigyan siya ni Abraham ng 10 bahagi ng buong samsam. Amen. Magandang gabi po sa ating RCCA family. At dahil mas mapakiramdam ni Boy at ako pong babasa para po sa kanyang babasahin. Ito po ay matatagpo sa Genesis chapter 14 verses 21 hanggang 24. Nasabi rito, "Ngayon sinabi ng hari ng Sodom kay Abram, sa iyo na lang ang lahat ng ari-arian ko na nabawi mo, pero isauli na lang sa akin ang lahat ng tauhan ko." 22, "Pero sinabi ni Abram sa hari ng Sodom, isinusumpa ko sa harapan ng Panginoon, ang kataas-taasang Diyos na siyang lumikha ng langit at mundo, na hindi ako kukuha ng kahit anumang ari-arian galing sa iyo, kahit sinulid o kaya'y tali ng sandalyas, para hindi mo masabing ikaw ang nagpayaman sa akin. Last verse, "Hindi ako tatanggap ng kahit anuman para sa sarili ko. Ang ituturo ko lang na natanggap ko ay ang mga kinain ng aking mga tauhan
at pabayaan mo lang sina Aner, Eshkol at Namre na sumama sa akin sa pagkuha ng bahagi nila sa mga bagay na nakuha mo mula sa labanan. At purihin ng Diyos pagbasa ng kanyang salita. Maraming salamat po. Okay mga kapatid, ito ang ibabahagi ko tungkol sa Genesis chapter 14 verse 1 to 24. Mapapansin natin sa talata ng una pa man ay may tinatawag na pamamahala na dynasty o halimbawa ay political dynasty. Lahat ng halimbawa ng kasamaan, pagsaway o paghihimaksik, kasakayman, paghihiganti, pagkuha ng ari-arian, at ang pinakamasama ay ang pagpatay. Pero kahit ganon, ay may pagpupuri pa rin nangyayari. Kaya masasalamin natin dito ang nangyayari ngayon. Kahit napapaligiran tayo sa mga kasamaan nangyayari sa ating paligid, patuloy pa rin tayo nasamba sa Panginoon. Mayroong pa rin namumuno para mapalapit sa Kanya. Maraming salamat po. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior.